kayo. Balikan po natin yung naging sagot po ni VP Sara Duterte sa sinasabing pahayag niya laban sa First Family. Ito kaugnay po sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice. Narito balita ni MJ Mondihar live mula dyan sa Senado. MJ. Jade Admar, patuloy nga ang paghahanda ng mga involved sa Day 3, katlong araw na po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa ating pagtuloy na pagbabalita, ating nakuha itong yung mga naunang pahayag ni Vice President kaugnay dito sa mga isyong kinaharap ngayon, lalo na yung tinalakay kahapon dito sa Senado. Bad trip ang prosecution panel kay VP Sara Duterte matapos magpakita dito sa Senado nitong Martes, July 7 sa ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inaasahan kasi ng prosecution na haharap ang bise sa trial para personal na sagutin ang mga alegasyon ng irregularidad at katiwalian. Pero nagpagpulong lamang sa kanyang legal team ang VP at hindi humarap sa trial. Sumentro sa Article 4 ng impeachment complaint ang Day 2 ng hearing hinggil sa pagbabanta ng bise kina Pangulong BBM, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pero sa isang interview noong November 2024, nauna nang inilatag ni VP Sara ang konteksto ng banta. Una, nakarating raw sa bise ang tip ng isang sinasabing Operation Romanov laban sa mga Duterte. Parte raw sinasabing operasyon na i-wipe out ang kanilang pamilya. Ibinatay raw ang operasyon sa historical execution sa Russian Imperial Romanov family noong 1918. So the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Romanov? So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by two persons already. Two. Be careful. Saad pa ni VP Sara sa kanyang 2024 interview na ito ang dahilan kung bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family. Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta. So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? Kinukonsidera ngayon ng House Prosecution o ng Prosecution Panel na hilingin sa Senate Impeachment Court para ipasabpina ang bise. Ito ay para personal tumistigo sa Article 4 grave threat sa impeachment. Narito naman ang isa pang pahayag ng Vice Presidente noong 2024. So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against three individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, Jade Admar, kung magkakaroon man ng sagot ang Vice President, may hahambing natin kung ang sagot niya ng 2024 at ang magiging paliwanag niya kung pagbibigyan niya yung magiging hiling ng prosecution nga humarap nga para ipaliwanag itong mga bintang ng grave threats laban sa kanya. So tuloy-tuloy nga ang pagpunta dito ng mga personalidad, ng mga opisyal na involved sa Day 3 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo sa studio. May possibility ba, MJ, na muling pupunta ang Vice President